Guys, welcome to my channel. So today is Thursday. Yan, sama kayo. Dito naman tayo sa likod sa backyard. Ang target. So yan siya. Anyway, sabi ko nga lately, ewan ko na nanonood ako ng mga airgun videos, no? Lalo yung sa Pilipinas. And I realize, ang tagal na pala no, mga airgun videos ko. So I think it's about time bago lumamig dito, kasi pag lumamig, no, nag-iiba yung yung FPS, lalo na pag CO2. Okay, so ngayon tama lang, nasa below 80s, 82. Hindi below 80, 82. Tama, 82 yung tanghali, sa gabi below 80s, mga 75. So tama lang siya for CO2 plinking or shooting. Sabi ko, parang nagkamali ako dun sa yung mga lata na binaril ko. Dapat hindi siya tatalsik, kasi pag tumalsik siya, hindi accurate yung penetration test. So yan yung setup ko. Naglagay ako ng ng weight isa lang, isang bakal, tapos kahoy, para hindi siya tumalsik. So tignan natin kung ilan ang tatagusan. So last time tumagos siya sa front, hindi tumagos sa likod, using my Crosman custom Crosman 2300 KT. Okay, let's load it up. Load it up. Load it up. Put it to save. Strip it. And by the way, CO2 is getting expensive. Everything is expensive in this economy, but it's still cheaper to shoot air guns than wheel guns. Wind is picking up, but we're not gonna do some long range shooting, no problems. Lock. Save. One more. Okay, ready. RWS Super Point Extra. Penetration test. Safe. Let's go. Okay guys, so ito yung setup natin. 5 cans uli. No, yung 2 cans sa dulo may butas na yon, tigisa. Yung 3 dito wala pa, pero hinarap ko lang ng ganon, no. So I doubt kung aabot naman yan sa pangatlo. Pang-apat. Anyway, nilagyan ko ng weight. Ito target to still target yan. Tapos yung backstop natin, yan, pag magba-backyard shooting kayo, make sure it is safe. So hindi ako nakaharap sa bahay, yung bahay ng kapitbahay ko doon. Pero ito, naglagay pa rin ako ng yung fence ko, dinoble ko yan. So meron silang fence dyan, nag-fence pa ako. Tapos meron tayong steel doors na tinapon ng kapitbahay. Yan ang backstop natin. Okay, moment of truth. Custom Crosman 2300 KT. Penetration test. I don't even need the red dot, but let's do this. Ready? See it? About 2 feet away. Safety. 2 feet away. Firing. 1, 2, 3. Here we go. Okay. I think same result. Only the first part of our program. And it caught it. What to the hole?
For our comparison or control, Umarex strike point 22 cal, cock 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I did 10 last time, let's do 12. 11, 12. Safe. RWS super point. Extra point. Super point extra. Here we go. About 2 feet away. This is just for the control. 5, 4, 3. Safe. It's so safe. Okay. 5, 4, 3, 2. What the heck? It did not even go in. Huh. So this is still more powerful. Same results. Same results. I'm disappointed with this, but this I'm happy. Custom Crossman 2300 KT. Let me do 15 on this. 15. Let's see. Safe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15. Safety off. Here we go. 2 feet away. 3, 2. Okay, 15 pumps. Equivalent to 1 shot of my 15 pumps. Okay guys, so review tayo. Lakas talaga nitong nitong pistol na CO2. I'm impressed kasi akala ko mas malakas yung pump, pero siguro mas malakas yung pump kung mas maraming pump. Hindi ko na alam yung limit nito, yung strike point. So eto, out of the box, yung fresh CO2 second, in the third shot yata. Ito yung pinroduce niyang butas, tingnan nyo. Tapos sa likod, gusto niya lumabas talaga. Yan, may bump. Gusto niya lumabas, no? Pero wala ng butas niya. Entry. Ito namang Umarex strike point. 15 pumps para makabutas siya. So, good thing tinry ko. Kaso yung butas niya, tingnan nyo. Yan. Compared sa Crossman na 2300. So butas siya, nagdimple lang din sa likod. Gusto ring lumabas, no? Gusto rin kasi matibay ito, hindi mo to kayang pisilin compared yung mga soft drink cans. So yan, confirmed. Magkasing lakas pala sila pagka 15 pumps to. 15 pumps. Kaya pa nito ng 16. Magkasing lakas, halos. Pero I'm impressed dito. Kasi eto, hindi ko pa minomod yung valve nito. Hindi ko pa pinapakailaman yung loob nito. Pwede ko pa siyang palakasin. Nakaka 43 shots ako. Gusto ko nga 30 shots lang pero malalakas eh. 'Di ba? Power ang kailangan ko dito. So, baka next time mas malakas na siya pag nilabas ko. Power mode ang gagawin ko, yung nasa loob na talaga internal. So, imagine niyo, second shot lang tinatalo niya yung pump. Anyway, may pros and cons. Gusto ko pa rin ng pump kasi hindi ka dependent sa CO2 eh. Binata na ako pumipiyok. Hindi ako dependent sa CO2. Hindi ka na maghanap ng CO2.
Dali mo lang to, no? And yon, today naka 15 pumps ako. 15 pumps. Ayan. Alam ko pag sobra-sobra sa 15, pwede masira yung seals eh. Hindi ka pwedeng sumobra. May limitation to eh. Okay na siya sa 15. Baka sabihin nyo, gawin mo 20. Masisira yung seals niyan. Yung mga o-rings niya sa loob masira. So, malakas pa rin eh. Ano, butas. Ngayon, try tayo ng mga ordinaryong lata. Okay. Let's shoot these cans. Love this corned beef. Okay. Wait. Ligo. 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 Okay. Next to victims. Same CO2. Just need one. Same CO2 inside. This is the what? Fourth shot. Yeah, fourth shot. RWS Super Point Extra. Here we go. Around 2 feet. No, one. Oh yeah, 2 feet. 1, 2. There we go. Okay, let's see. Went through and through. I told you. These cans are thick. These are strong. Through and through. Oh. Went inside the second can of Ligo sardines. Okay. There you go. Through and through. Guys, so yan. Ito na yan ko sa inyo, no? Sabi ko sa inyo, matibay to. Matigas to eh. Hindi ko nga ito mapisil eh. Kaya isang front, yung front lang ang tinatamaan niya. Pero pag ordinaryo yung lata, ito, paborito ko to, Delimundo. So, ano dyan, no? Delimundo. Ranch style ha. Ayoko ng ano, yung magdo-donate ng Delimundo. Ayoko ng hot and spicy. Yan. Tagusan siya, oh. Ordinaryo lata, tagusan. Tagusan. Sa pulpa yung Ligo. Yung Ligo, harap lang. Sa likod, bumukol lang sa likod. Okay. So, ano, testingin natin yung ano, yung Umarex strike point kung kaya ng pump. Okay, let's test the Umarex strike point. Packet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Okay, that is our limit. No more. Let's see if it will produce the same result. Umarex strike point about 2 feet away. Here we go. 1, 2, oh, safety. 1, 2. Even go. I think it did the same. I think it's the same. Went through and through. Entry. Exit. Oh no! Ay. No, it did not exit. It did not exit. Did it exit? No. No, it did not exit. Almost. It broke the can.
It did not exit. I don't know why. But it broke, almost broke out. It almost got out. Let me show you. See? So I therefore conclude, mas malakas talaga to, no? Mas malakas yung custom ko na pistol. Palalakasin ko pa yan. Kasi power ang kailangan ko dyan, eh, hindi shot counts. And ano pa? Pros and cons. Yun nga, pro nito, mas malakas siya. Kaso ang con niya, dependent siya sa CO2. So pag naubusan ka CO2, yari ka. Magdadrive ka pa sa store, ganyan. No? Tapos isa pang con nito, no, hindi ko siya ginagamit pag winter. Bakit? Kasi yung CO2 naapektuhan ng cold temperature. Kaya popular ang CO2 sa Pilipinas kasi mainit sa atin. Pag malamig, hindi gano'n nagpe-perform ang CO2. Hindi gano'n yung expansion niya. Unlike this, all weather, all temperature kaya nito. Tapos hindi na ako maghahanap ng CO2. So yun lang, magiging masaya ka lang doon sa FPS na kaya niya. So without a crony, siguro ito pumuputok na ng 550. Ito siguro 450. Baka may 100 FPS difference sila. No? 100 FPS. And ayoko na to i-push to the limit. Kasi nga masisira yung seals nito. Mahirap magpalit sa loob eh. Anyway, pero ito pala, 1/3 lang ang price nito. Times 3 nito, isa nito eh. Yan, all metal construction and wood build ko. Ito plastic tsaka metal. Anyway, so sana nag-enjoy kayo, no? At kung may mag-sponsor tayo dyan ng Delimundo, yung ranch style wag yung hot and spicy. As if meron, no? Anyway, so yan. Sabi ko na-realize ko, bihira na pala ako mag-airgun video. So sabi ko, mag-airgun videos nga ako bago lumamig, bago mag-winter, habang maganda pa yung weather, no? Nakakamiss din. So palagi kong pinapanood yung mga airgunners sa Pilipinas. And hopefully one day pag uwi ko, no, makatry ako ng mga Philippine airguns. Ibang-iba. Panoorin nyo, i-search nyo sa YouTube kung hindi pa nakikita. Ibang-iba yung quality ng airguns natin. May pros and cons din. Mas mahal ang airguns sa atin, no? Kaso mas matitibay, mas nagtatagal. Bakal kasi eh. Stainless ginagamit eh. Tsaka ano ba yun? Yan, may mga materials. Wood and steel ang ginagamit. At saka, ano nga isa? Stainless, hindi aluminum eh. Yung manilaw-nilaw. Sorry, brain fart ako. Brass ginagamit. Yun ang ginagamit. So, sa international market sa US, lalo na majority plastic kasi, plastic and steel kasi, nga, mass produce eh. Sa atin, mano-mano yung production. Kaya gusto ko nga magkaroon ng, ng airgun katulad sa Pilipinas eh. No? Heirloom quality yan. Kung kaya nyo bumili kayo, tago nyo. Yan ang plano ko. Pag kaya ko, makakabili ako ng airgun, iwan ko lang sa bahay namin sa Pilipinas. And siguro, for generations to come, hindi naman yan mapapanis eh. As long as, ilalayo nyo sa moisture. Yun ang plano ko. Sinabi ko na sa inyo. Anyway, so, yan po guys. So, hopefully nag-enjoy kayo sa video na to. Sinamahan nyo ako ngayon sa backyard. Mag-plink tayo ng mga cans, no? Pampalipas oras, pampalis stress. And, kung nagustuhan nyo yung video na to, please click like and subscribe. And thanks for watching. Bye! Okay, we have more CO2s. Let's shoot it. We are not gonna waste this CO2s. But we're gonna waste those pellets. These pellets. Oh, Alexa reminder.
Telemundo. Wind. Whew. Everything is full. Okay, smallest target. Ligo, sardines, squid. Wind. Whew. Nice. One more time. One more time. One. Oh, I missed. Because of the wind. Miss. One more. So, did you hear the metal door? The metal door. Whew. Telemundo. And Ligo sardines, squid. And let's do the spinners. The spinners. I have spinners over there. You hear that? One more. Spinner on the right. Nice. Bye guys.